Salamat sa Diyos at sa aming mga pastor ay kagalakan na lagi kayo makita. Kung pwede nga araw-araw sana. Kaya lang hindi pwede dahil may kanya-kanya tayong mga activities. Ganun pa man ay salamat sa Diyos dahil hindi namin kayang ipunin kayo. Pero naniniwala po kami na dahil sa Espiritu ng Diyos at sa linaw ng salita niya na nasa puso natin, ay patuloy tayong nai-inspired na pumunta dito sa lugar kung saan pinag-uusapan ang purong salita ng Diyos. Amen? At gusto ko pong i-remind kayo, lahat po kayo na narito na nakaranas na natanggapin ang Panginoon, huwag niyo pong kalimutan na hindi na po kayo pangkaraniwang tao. Sa inyo po, doon po sa loob ng inyong espiritu ay nakatira ang makapangyarihang espiritu ng Diyos na sinabi niya sa kanyang mga salita. Kaya ang word niya ay nagsasabi, you are not in the flesh. Wala ka na sa laman. Ikaw ay nasa espiritu na. Ang tinutukoy noon ay nung tumira ang makapangyarihang espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa inyo, ay ang inyo ng itsura hindi na kayo nagsusolo. Hindi na kayo nag-iisa. Bit-bit nyo ang napakalaking kapangyarihan ng God the Father na kanya, ayon sa design ng kanyang programa, ay papuntahin dito ang espiritu para tulungan, i-guide, bigyan ng unawa at patatagin sa katotohanan ng layunin ng pagparito ng ating Panginoong Jesus. Ang layunin ng pagparito niya ay ibalik tayo ulit doon sa tinatawag na original design ng buhay na meron si Adam and Eve nung hindi pa nagkakasala. Sa madaling salita, sa oras na to, nakaposisyon na tayo doon sa lugar na yon. Kung gagamitin ko yung word na Eden, nasa Eden na ho tayo. Wala tayo sa labas ng Eden. Ang Eden, ang ibig sabihin ay presence of God. Wala dito sa paligid ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos nasa loob nyo na lahat dahil dun sa Holy Spirit. Sa makatuwid, hindi kayo pangkaraniwan. Huwag nyong tanggapin na pangkaraniwan kayong nilalang. Hindi na kayo pangkaraniwan. Kayo ay special. Ang term ng Bible ay a chosen generation, a royal priesthood, a peculiar people. Kakaibang mga tao. Kaya kahit sabihin pa ng kapitbahay nyo, pangkaraniwan ka lang, sabihin nyo sa isip nyo, sa iyo yun. Hindi Diyos ang nagsabi nun. Mas naniniwala ako sa Diyos na siya na nagsabi na nakatira ang kanyang espiritu sa akin, yun ako. Yun ang totoong identity natin. Ang tawag doon ay freedom. Ang layunin ng pagparito ni Jesus Christ ay para palayain tayo. Sabi ng chapter 5 ng Colossians, it is for freedom that Christ sets you free. So, pinalaya tayo. Galatians chapter 5, verse 1. Verse 1. Galatians 5:1. Gusto niyo bang? Hindi pa. May doon. Okay, anyway. Galatians chapter 5, verse 1. So, itong mga pinagsasasabi ko, lahat ito ay nakasulat sa banal na kasulatan, kaya tiyak, pwede niyong isangla ang inyong paniniwala sa salita ng Diyos. Ang pinakamaganda nga nun, ang salita ng Panginoon ay pinagtitibay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob na sa atin nung nakipag-isa ka kay Kristo. Yun ang pinakamagandang posisyon ng bawat isa ngayon sa atin. So let us pray once again and recognize the Holy Spirit that are now living in us. At dahil sa inyo, ang lugar na ito ay napupuno ng kanyang presensya. So let us pray. Father God in heaven, thank you that we have now, meron na po kaming access
sa inyo directly dahil sa katawan ni Kristo Jesus nung siya'y nasa lupa ay nawasak. At ang sabi mo, Panginoon, ang pagkawasak ng katawan ninyo ay tanda ng kapanganakan ng pagkakataon sa aming mga sumampalataya na makadirekta na sa Amang nasa langit. Kaya nga, God the Father, we recognize once again the Holy Spirit you have given us today inside us, O God, na alam namin na sinabi mo rin na ang Espiritu Santo ay katibayan ng mana namin sa inyong plinano. Katibayan ng kasaganaan namin sa inyo, Amang nasa langit. Katunayan na kami ay selyado ng buhay ng inyong anak na si Jesus at katibayan na kaya namin lumakad sa katotohanan ng kalayaang ipinagkaloob nyo ayon sa sinabi nyo sa pagparito ng inyong anak na si Jesus. Kaya ngayon, Lord, kami ay nabubuhay sa realidad ng inyong sinabi dahil kami ay nabubuhay sa paniniwala sa inyo. Salamat po ngayong umaga. This is our recognition once again in Jesus' name. Amen. Amen. Last time, doon sa mga dati nang umattend, halos isang buwan ay ating pinag-aralan ang isang subject na realidad na nasa Biblia at ang batayan nga natin ay sa Hebrews chapter 12 na ang ibig sabihin ay sa pamamagitan ng pananampalataya na katulad nung last time nabigyan namin ng diin, hindi ito instrumento ng lumang pagkatao na meron tayo, ito ay sistema kung saan maa-access natin ang realidad ng buhay ni Kristo ayon sa disenyo na gusto niyang iparana sa atin. Ang pinakamaganda, ang word ni Jesus mismo dun sa realidad na yun ay, ako'y naparito upang bigyan kayo ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Ang ibig sabihin, may kakayanan ka na, ikaw ang magdidesisyon, may kakayanan ka ng lumakad doon sa meron ka kay Kristo ngayon. Kung papayag ka. Kaya nga ngayong umaga, malinaw nating nakita na yun yung access natin. Ito ay sistema para makakilos ang unlimited ability ng buhay ni Kristo na nasa loob natin. Pero kailangang ma-remind tayo sa ilang mga katotohanan na meron sa kalayaang ipinagkaloob sa atin. Ito yung panibagong paningin na kailangan nating tingnang maigi dahil prior sa ating tinatawag na lumang pagkatao na nananatiling patuloy na gumagalaw sa isipan natin, ay makita natin kung saan tayo magdidesisyon at kanino tayo magdidesisyon. Kaya ang kailangan, ang aralin, ang reminder ko sa inyo ay handle your freedom. Ang ibig sabihin, meron ka ng freedom. Balikan ko ulit yung Galatians, kasi sinabi kong meron ka ng freedom. Ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom. Dayan, pwede mong ilagay. Ito, ang ganda, elaborated word. Kita nyo lahat? Na kayo nang makikita nyo dahil sa Holy Spirit na sa inyo, maintindihan nyo to. Pero i-remind ko lang kayo. Let me be clear. The Anointed One has set us free. Ang Anointed One, si Jesus Christ yun, kaya siya pumunta rito. Not partially, sa hindi daw bahagi lang, kundi kompleto, napakaganda, kamangha-manghang kalayaan. We must always cherish this truth and stubbornly refuse to go back into the bondage of our past. Sa kanila doon, yung loyon. Sa panahon natin, yung ating lumang pagkatao. Pag ikaw ay pinirhan na ng Espiritu Santo,
hindi na useful, hindi mo na instrumento, hindi mo na pwedeng gamiting instrumento yung dati mong pagkatao. Dahil ang layunin ng freedom in Christ ay related sa buhay na binigay sa iyo. Pastor, pwede bang magamit ng iba yon? Oo, dahil nakasulat. Ano? Pero bago yun, nais kong basahin sa inyo, meron akong gustong ipaalala lang, para makita nyo lang, yung nakaraan natin, from a previous messages na ating napag-aralan nung nakaraan, yung mga nandito, pwede lang yung bago, pero ang sabi rito ay, meron na tayong idea about what kind of seeing, kung anong klaseng pagtingin. Di ba? Ang pagtingin natin sa bagong uri ng buhay ay faith. No, doon galing, faith-sighted tayo dapat, no? At least meron na tayong idea doon kung anong klaseng pagtingin ang dapat nating ipagpatuloy na gamitin. We must consider also having a clearer outlook on the freedom. Ito ay word ko to, habang ako ay nag-aaral itong word of God. That Christ provided for us. No? Kailangan ding i-consider natin dahil ito ay bahagi ng faith, bahagi ng pananampalataya. Yung freedom, kailangan malinaw natin itong nakikita. Hindi pwedeng malabo. Bakit? Freedom is a big word. Ang freedom ay napakalaking salita na pwedeng gamitin ng kahit sino bilang instrumento ng gusto niyang gawin ayon sa kanyang convenient. Anong ibig kong sabihin dito? Alam natin, dito sa ating pamahalaan, laging sinisigaw, tayo ay, ang tawag sa atin ay free demokrasya, di ba? Free country. Inilalabas ng bawat tao ang kanyang kalayaan na magpasya. At alam na natin yon, Ang tawag doon ay freedom. Kaya lang merong dapat na makonsider tayo. Ang tao sa Pilipinas, pag freedom ang pinag-usapan, lahat ng tao sa Pilipinas, in the context nitong freedom in Christ, ay hindi pasado. Hindi pasado yung freedom na ginagawa dito. Iba ang freedom in Christ. Ang freedom in Christ ay ginawa ng Panginoon upang malaya mong ma-explore doon sa place kung saan kanya pinalaya. Ngayon, saan ba tayo pinalaya? Kailangan malaman natin muna, Ang sabi ng Biblia, meron siyang sinabi sa kung paano may bandage ang tao. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse, check nga natin sa 28. Ganito yung itsura kung saan tayo bandage. Para makita natin freedom, makita rin natin kabila. Yung isa, pakicheck nga, Yel. Yung ginamit natin last time. The sting of death is sin. Verse ano yun? 15... Check ko, para maganda to pag nakita niyo to. Para alam niyo kung saan tayo pinalaya. Sana? 15:56. Dayan, paki-flash mo. Nakita niyo to? Titigan niyo maigi. Sa mga professional sa English grammar, naintindihan to. Pero for the sake na hindi naman tayo lahat ay nakakaabot doon, tatagalugin natin. Sabi niya, ang
ang tibo o ang ibang word, mayroon isang mga, ang kamandag, huwag niyo kalimutan, di ba? Pag sinabing kamandag, anong naiisip niyo? Lahat ng mga may kamandag, ang maiisip niyo, ahas, aso, pusa, daga, lahat na ng mga alam na natin, pamilyar tayo. Lahat sila ay merong kamandag. Anong papel ng kamandag nila? Para pag kinagat ka, patay ka. Di ba? Yan ang common meaning. Ang sabi rito, the sting, gano'n ang itsura, ang kamandag daw ng kamatayan ay kasalanan. Siguro maaalala nyo, sabi sa Genesis chapter 2, nagbilin ang Diyos noon kay Adan. Sabi niya, Adan, lahat dyan makakain mo. Doon first time nabanggit ng God the Father yung death. Ang sabi niya doon, Adan, lahat ng bagay dyan ay makakain mo, pero may isang may puno dyan na nagbubungan ng mabuti at masama, huwag mong kakainin. The moment, kapag kinain mo yan, you will surely die. Ang ibig sabihin, may kamandag pag kinain mo, batay sa utos ng Diyos. Para ba sinabi niya, may kamandag yan, mamamatay ka. Di ba yan ang sabi niya? So, kaya lang si Adan, ayon sa narrative, at si Eva, nagkaroon na ng Eva, na naging curious, na naging dahilan para sila ay kagatin, na buhay ang kamatayan. Ang tawag doon sa ginawa nila ay sin o disobedience. Yung disobedience ang pinanggalingan ng kamandag. Amen? Ng kamatayan. Hindi ko napapaliwanag sa inyo itong isa dahil ito ay tungkol doon sa sinulatan ni Apostol Pablo. Mga believers, may pagkaalam sa law of Moses. So dito makikita mo, nung namatay si Jesus Christ, ang pinatay niya ay yung pinanggagalingan ng kamandag. Yun lang ang goal ni Jesus Christ ng pagparito. Patayin ang kamandag ng kasalanan. Kaya ang ginawa niya, dinala niya, di ba, doon sa ating commemoration, dinala niya ang kasalanan sa kanyang katawan. At doon, dahil dala niya ang kasalanan, may batas ang Diyos na the moment na ang batas na ito, nalaman na may kasalanan ka, mahuhusgahan ka. Nahusgahan si Jesus Christ dahil doon sa pinanggalingan ng kamandag. Pero nung nahusgahan si Jesus Christ, namatay siya. At nung namatay siya, namatay din ang kamandag nung nabitbit niya. So ibig sabihin, tahimik na ang kamatayan. Tama? Wala na siyang pwedeng patayin. Pero ang problema ni kamatayan, nabuhay ulit. Ang problema niya, paano niya papatayin yung muling pagkabuhay nung pinatay niya? Wala na siyang kapangyarihan doon sa buhay na yon. At yung buhay na yon, ang binigay sa iyo kung bakit wala ka ng kamatayan.
Pastor, meron pa. Yung physical ko. Hindi na kamatayan ang tawag doon ni Jesus. Sa chapter 10 ng John, na lagi kong sinasabi pag may patay, sabi niya, natutulog lang. Ang tingin ni Jesus sa mga taong sumampalataya ay natulog lang. Hindi namatay. Ang kamatayan sa Diyos ay yung kinagat ka ng may kamandag. Pero inalis na nga niya ng God the Father through His Son ang kamandag. In short, ngayon, positionally, wala ka ng kamatayan. Lahat ng sumampalataya, sabi ni Jesus Christ, ang sumasampalataya sa akin, kailanman ay hindi na mamamatay. Ang tinutukoy niya yung wala ng kamandag. Pastor, ano yung kumakagat sa akin? Ang kumakagat sa inyo ay wala ng kapangyarihan, wala ng kamandag. Hindi na kayo kayang dalhin sa impyerno. Ano yung kamandag na meron kayo? Kaya pinapaalis yun ni Pablo. Tingnan natin, ano yung kamandag na pinapaalis? Na although wala ng kamandag yun, wala na. Pero ano yung pinapaalis? Yung mga itsura, para bang ganito, yung aso, lalarawan ko lang na wala ng kamandag, kahit kagatin ka, may sugat ka, pero hindi ka mamamatay. Minsan nagagalit ka, galing sa ahas yun galing sa pagsuwa yun Minsan ikaw ay naiinis, minsan marumi ang isip mo, minsan ikaw ay nayayamot. Ang problema, wala nang kamandag sa iyo yun. Pero kaya ka pang kagatin, tulad ng aso. Kaya lang, meron ka ng kapangyarihan sa tinatawag na principle of freedom. Ang inalisan ng kamandag ay wala ng kakayanan na ikaw ay wasakin. Wala na siyang kakayanan na pilitin ka pa, na yung tinig niya ay sundin mo. Dahil meron ka ng kakayanan na ang tinig lang na kailangan mong sundin ay yung galing sa bagong buhay. Amen. Gusto mong maalis sa sakit ng loob? Huwag mong pakinggan. Gusto mong huwag magalit? Huwag mong bigyan ng pansin. Hindi karapatan kong magalit dati nang wala ka pang bagong buhay. Pero ngayon, meron ka ng kakayanan. Bakit ko sinabi yung kakayanan? Nung buhay na meron ka na kay Kristo. Noon sa chapter 7 ng Romans, ay ipinakita ni Pablo sa mga mananampalataya sa Rome kung paano nag-ooperate yung batas ni Moses sa buhay nila. At ayon sa kanya, ito ay spiritual, ito ay maganda, ito ay mabuti. Pero yung mabuti na yon ay hanggang isip lang daw niya. Gusto niyang sundin yung mabuting yun, pero hindi niya kayang sundin dahil meron daw isang kapangyarihan sa loob niya na ang tawag doon ay body of sin na kumukontra doon. Kaya hindi niya magawa na sundin. Sa atin naman, di ba sabi yung, Pastor, ayoko na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Sa lumang pagkatao, hindi mo magagawa. Pero kaya ka nga pinalaya doon. Kaya ka pinalaya doon para magawa mo na sa katangian ng bagong buhay na alisin lahat yun. Amen? Yes! Hallelujah! Ito yung isang mukha ng freedom. Inalis ng Diyos yung tinatawag na kamandag.
Bagamat nandyan pa, no? Dahil yung old life nandito pa sa loob natin yan eh. Pero wala na siyang kamandag sa iyo. Kailangan makita mo yon. At pwedeng ngayon, dahil ang tawag dun sa bagong buhay na binanggit ni Pablo ito yung sinabi niya, meron siyang word. Tingnan natin sa Galatians chapter 5 verse 13. Ito yung sinabi ni Paul. Dito na tayo sa kabila. So kung wala na palang kamandag ang kamatayan sa akin, ang ibig sabihin, malaya na ako. Pero yung kalayaan mo, kailangan mong maintindihan. Para saan yung kalayaang binigay ni Kristo? Hindi yon para sa dati mong buhay. Yun ay para sa bagong buhay. Okay, tingnan natin tong word. Sabi niya, beloved ones, God has called us to live a life of freedom. Ang tinutukoy niya dyan ay buhay in favor dun sa bigay niyang uri ng buhay. To live a life of freedom in the Holy Spirit. Ayan binigyan niya liwanag. But, sabi niya, don't view this wonderful freedom as an opportunity to set up a base of operations in the natural realm. Ang natural realm dyan ay walang pinagkaiba doon sa binanggit ko na old life o old nature. Ano yon? Ano yung mga yan? Ibig sabihin, hindi mo daw, ito yung freedom kunyari. Ito yung katangian ng natural realm. Hindi mo pwedeng gamitin yan dito sa kalayaan na meron siya, na binigay sa ni Kristo. Ito ngayon new life. Yung new life, ito lang ang merong karapatan na gamitin ang freedom. Amen? So, ano yung pinapaalis? Alin yung mga nakakatakot sa old life na nandyan pero walang tawag dito? Wala na siyang kamandag. Colossians chapter 3 verse 8. Dayan. At diyan tayo magtatapos. Ayan. Ano to, Dayan, yung PPT? Okay. Sabi niya, dati, ito, portion lang ito, hinighlight ko lang to. Ang kausap niya dyan ay mga katulad din natin na mga believer na ini-educate ni Paul. At pinapakita niya yung itsura noong tinatawag na old life. Sabi niya, that's how you once behaved. Dati daw yung sa old life. Characterized by your evil deeds. But now it's time to eliminate them from your lives once and for all. Anger, fits of rage, all forms of hatred, cursing, filthy speech. Ayan yung mga example. Ang ibig sabihin, hindi mo yan aalisin directly. Sa tinatawag na konteksto ng new life, ililipat mo lang yung tingin mo. Dahil wala na siyang kapangyarihan sa iyo eh. Wala na nga yung tibo eh. Wala na siyang kakayanan na patakbuhin ang buhay mo. Maliban lang na pumayag ka. Kaya it's time. Kaya sabi ko sa kanina, ang title natin ay, ano yung title? Freedom. Handle your freedom. Handle your freedom correctly. Tama ba? Correctly, yan yung ginamit ko. Okay. Handle your freedom correctly. Ito lahat ay language of freedom. Yan yung dati. Yan yung tinatawag na itsura ng dating buhay natin. Yan yung dating merong kamandag. Pero dahil inalis ng Diyos, kahit nandiyan pa, wala na siyang kapangyarihan sa iyo. Especially sa bagong buhay na meron ka. Kaya nang tadyakan ng bagong buhay, lahat ito. Amen? Amen? Kaya lang nagpapadaya kayo, kaya laging meron. Daya lang yon. Ang tawag doon ay ano bang tawag sa daya? Yung parang props lang. Daya lang yan, yung galit. Daya lang ngayon, Sa konteksto ng freedom in Christ, daya na lang tong galit, puot, maruming isip,
Ano pa? Lahat na ng karanasan natin sa lumang buhay, lahat yan ay wala ng kapangyarihan, wala ng, ganda yung word, wala ng kamandag. Huwag niyong kalimutan yon. Bagamat nasa isip niyo yon. Paano ito pinoprocess? Anino na lang, kung gagamitin yung word, anino na lang yan. Tinatakot ka na lang. Kaya lang nasa isip to. Pero sabi ng Panginoon, galing sa freedom na binigay sa iyo, may kakayanan ka na alisin yon. Ang merong kamandag ngayon sa buhay mo ay yung buhay ni Kristo. Bawat kilos ng katangian ng buhay ni Kristo ay merong kapalit na kasiyahan, may kapalit na kaginhawaan sa isip, may kapalit na magandang resulta sa physical nating buhay. Kapag ito ay lumaki ng todo sa inner man natin, maapektuhan yung physical body natin, pati yung physical part, dahil yan ay wala ng kamandag na babago. Mararanasan natin ang tawag sa Bible at ng mga tao na may gift ng signs and wonders. Pag pinag-pray lang, ba't gumaling agad? Ba't nakakita siya? Dahil sa kamandag ng bagong buhay. Ganun siya ka-powerful na nasa inyo. Ang kailangan lang natin, ito ay ma-realize. Tingnan nyo kung ano naman yung Yan yun, punta naman tayo. Ano yung kamandag ng Espiritu Santo? Punta tayo sa Galatians chapter 5. Last, meron pa tayong time. Galatians 5:22. Ito yung meron ka na. Ayan, binanggit ang Holy Spirit. Diba? Ito yung pinatira niya. Yan yung nakatira sa atin. Binanggit ko kanina. Sabi niya, but the fruit produce. Yun daw bunga na pinuproduce ng Espiritu Santo sa loob natin ay banal na pag-ibig. Kaya siguro pag yung mga nagbasa na ng Bible, pag sinabi sa Bible na ibigin mo ang kaaway mo, di ba, ang unang impression mo, ang hirap nun. Pag hindi mo nakita yung divine love na galing sa Espiritu, hindi galing sa luma mong pagkatao. Ito yung sinasabi ni Paul na you can love your enemy. Hindi ito sa iyo galing. Ito yung bunga ng paniniwala mo. System ang paniniwala. Naniwala ka rito na yung pag-ibig pala na yon ay galing sa Diyos at ngayon ay nasa akin na. Pag may gumawa sa ilang masama, kaya mong i-relisyon dahil yan ang tibo, ayan ang kamandag ng buhay ni Kristo na inilagay sa atin. Hallelujah! At sabi niya, hindi lang yan. Joy that overflows. Darating ang time, mararanasan mo yung paglaki ng buhay na yon, yung pagiging active. Yun nga, paglakas ng kanyang kapangyarihan na galing dyan, merong kang mararanasan na kahit ang paligid mo ay pangit, sa loob mo ay may kakaiba kang nararanasan na yun ay galing dito. Joy that overflows. Hindi yan sasabihin kung hindi ipaparana sa iyo dahil sa iyo yan, nakatira na yan sa iyo. Kaya lang hindi ito mag-flow. No? Generally, lahat yan, 9 yan eh. Dahil lagi kang, ano naman kayang ulam bukas? Mamaya, ano na naman kayang aking ganito? Inuunahan ka ng pandaraya ng lumang pagkatao. Ang sabi ng bagong buhay, pinagpala na kita. Papayag ka pa ba na yung walang kamandag, inalisan na kamandag na mga salita na dati mong buhay ay alipinin ka? Hindi. Sayang. Bakit? Sa tuwing magbibigay ka ng time doon, ninanakaw niya yung pagkakataon na ito dapat ang matanggap mo, itutuloy. Hindi mo natanggap. Itutuloy, ang natatanggap mo, sabi doon sa Romans chapter 6,
Kaya be careful sa inyong freedom dahil kung kanino mo pagpapasyahan, lagi, araw-araw, tumutuko yun hindi doon sa katangian ng spiritual condition mo, kundi sa physical life. Araw-araw, pag nagpapasya ka sa kalayaan na binigay sa iyo ni Kristo, at ang pinayagan mo lagi ay galit, pagdududa, masamang isip, kawalan. Sino kaya, sister, natutuwa ako sa mag-asawang to. Hindi mo tanong to, tanong ko to. Sino kaya ang magbibigay sa akin ng ganong halaga? No, di ba ganun yung lumang pagkatao natin? Pero sabi ng bagong pagkatao, pinagpala na kita, anak. Hindi tao kailangan mo. Ang kailangan mo, makilala mo at lumaki ang sinabi ko sa iyo na pinagpala na kita. Amen! May dahilan ba para malungkot ka pag ganyan lagi ang sitwasyon, ang uri ng isipan mo? Wala. Wala. Ito ang realidad kung sino ka. Dito, matatanggap mo barya. Dito sa kabila, matatanggap mo ay millions. Thank you, Lord, sa million. Thank you, Lord, sa million. Wala ka pang ginagawa noon. Binalitaan ka pa lang. Mukhang pumapayat ako lumuluhod na. Ano to? Dahil sa Diyos o dahil sa paglakad natin tuwing umaga? No, dahil mas tumataba yung espiritu ko. Ganun yun, pag tumaba ang espiritu mo, lumiliit ang iyong katawan. Yung sabihin, nagiging fit ka. Amen, sarap ng Word of God. At ang pinakamaganda, alam nyo, doon sa tinatawag na kamandag ng bagong buhay, sa tuwing naiintindihan mo, bibigyan ka uli ng pagkaintindi, bibigyan ka uli ng pagkaintindi, bibigyan ka hanggang mag-overflow ang buhay mo at maapektuhan ang physical na kapaligiran natin. Oh, praise the name of the Lord. Thank you, Lord. Parang ramdam ko, kaya nyo pang tumagal hanggang 4:00 ng hapon. Oh, thank you, Lord. Wala nang kamandag ang dati nating buhay. Tinatakot na lang kayo noon. Parang aso na wala nang kamandag. Huwag niyo kalimutan yun, ha? Wala nang kamandag ang galit nyo. Pwede niyo yung tadyakan ng bagong buhay nyo. Pastor, karapatan ko Kahit karapatan mo, masisira ka Ang sabi ng Biblia sa chapter 6, tingnan nyo yung itsura. Gusto kong basahin natin sa 16. Last word ako ng last word. Pero meron 5 minutes pa ako. Okay. Ito yung itsura niya. Sige, basahin niyo na ng lampas sa akong ko. Kahit malaya ka na, kailangan careful ka sa mga galaw mo. Kaya kung sinabi nga sa iyo, yung kamandag ng aso, wala na. Pero may aso pa rin na nangangagat. Ang ibig sabihin, wala ka ng kamandag doon sa lumang pagkatao mo, kaya nga hindi mo ma-perfect Dahil nandyan yan Pero wala yung kamandag sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, hindi siya nakatingin doon sa mga nangangagat sa iyo. Nakatingin siya doon sa mabuting bagay, mabuting buhay na nilagay niya. Doon siya nakatingin. At alam niya na the moment na doon ka pumayag, makikitang-kit niya, libo-libong anghel ang natutuwa. Hindi lang kaligtasan ang binabanggit doon. Libo-libong anghel sa langit ang natutuwa sa isang taong nag-i-excel sa uri ng buhay na regalo ng Diyos sa kanya. Praise the name of the Lord. Tiyan natin Tiyan mo kaya ang title ko dito hango. Don't you realize that grace frees you to choose your own master? Hindi yan tinutukoy yung ito ay sa way of life. But choose carefully
For you surrender yourself to become a servant, yourself. Self. Ang ibang translation dito sa self ay yung sa iyong physical life. Yun ang kaya mo lang masurrender doon. Pero yung espiritu mo, dahil ulitin mo, hindi ko agad marikot. May kamandag ang buhay ni Kristo, hindi kayang gibain yan. Kaya di ba sabi niya sa chapter 5, pagdidiin lang chapter 5 ng 1 John, sabi niya ganoon, kung anak ka na ng Diyos, the devil will not touch you. Hindi niya kayang i-touch ka. Tinutukoy niya yung ginawa ni Kristo sa iyo. Hindi niya kayang gibain yan. Pero dito, kaya nga hindi inalis yung choices natin. No, hindi inalis yun ng Diyos. Yun ay design ng ating buhay. Ikaw ang pipili. Kaya pinalaya ka pero pipili ka. Kanino ka susunod sa iyong day-to-day living? Doon sa may kamandag o doon sa wala? No? Ayan, sabi niya, yan yung kaninang binanggit ko. God and the evil one cannot touch him. So at least lumalalim ang pagkaintindi natin dito. Yan yung ginawa ni Kristo, nasa likas mo na ang Spirit Santo, hindi ka pwedeng i-touch. Yung isip natin lang ang nadadaya. Ngayon, dahil ito yung nakakabit sa physical world. Okay, balik tayo ulit doon, Dayan, sa kanina. Doon sa chapter 6. Sabi niya rito, but choose carefully, for you surrender yourself to become a servant, thus bound to the one you choose to obey. If you choose to love sin, it will become your master and it will own you and reward you with death. Sige, pag nagpatuloy kang magagalitin, maka-high blood ka. Meron ako nakitang born again. Galit siya ng galit ng galit. Kasama ko sa church yun. Hindi siya nagbabago. Siguro hindi niya alam. Habang nandun siya sa church, hindi ko alam kung ano nasa isip niya, sabi ni Pastor Miares. Although wala ako nung inatake, biglang inatake ngayon yung kapatiran. Ang tanong na, sa impyerno o sa Diyos? Hindi. Ang pinayagan lang niya, sinira niya. No? Lagi siyang pumapayag, nasaktan siya noong wala ng kamandag. Galit siya ng galit eh. Eh di ba, pag nagalit ka, tataas ang dugo mo. Pag tumaas ang dugo mo, ay dati ka na eh. Dahil, ba't tumaas ang dugo mo? Ay, ang dami mo ng clog sa kwan eh. Dahil matakaw ka, lagi ka nasa magagandang restaurant. Okay, pag inatake ka noon, dahil lang sa information na walang kamandag, hindi yun na nakasira sa iyo. Nilid ka para mag-react. Yung bahagi ng katawan lupa mo para isuspende ang buhay mo. Buhay physical. Anak siya ng Diyos, hindi yun nababago. Nananatiling anak siya. Kaya lang hindi niya na-enjoy yung buhay niya sa physical, kasama yon. Kasama yan, no? Kaya si ate 70 pa ngayon eh. Ilan ang taon ate? Okay, 72 pa si ate. Hindi niya pinapalagan yung mga anino na wala ng kamandag. Lagi siyang masipag kung saan ako pumunta. May patay doon. Ate, sama ka? Sama rin siya. Kahit gabi, kahit madaling araw, kahit ano eh. So yun ang susi. Huwag niyong kalimutan. Sobrang ganda ng ginawa ni Kristo sa atin. No, ito ngayon ay precautionary measure. Hindi ito doktrina. Ito ay tulad, di ba sabi namin, ang Bible ay tulad ng manual. Iniiwas ka para yung potential ng new life ay maipahayag mo dito sa physical at mai-display mo sa marami pang tao. Para makabalik yung mga tao sa Diyos. At ang benepisyo nun, mananatiling na-preserve ng Holy Spirit ang katawan lupa nyo. No, yun ang talagang realidad doon. Kaya, ulitin ko ulit, wala nang kamandag, yung galit na nakatira sa iyo, yung maruming isip na nakatira sa iyo, wala nang kamandag yon, pwede mo lang tadyakan galing sa katangian ng bagong buhay. Pasensya, pagtitiis, pagpipigil, paniniwala sa Kanya, kabutihan.
Kagandahan loob, yan yung bunga. Ito yung mga sinasabi niyan. No? Dahil yung time natin, lumampas na ako ng 2 minutes. So let us pray. Maganda ba ang salita ng Diyos? Amen, amen. Praise God. Holy Spirit, we recognize you once again that this is your word. This is not my word. I'm only your instrument exposing the wisdom and the knowledge of the Holy Spirit upang ang inyong mga anak ay makaranas ng freedom na hindi kontaminado. Freedom na ang pinapayagan sa kanyang daily life ay ang katangian ng bagong buhay. Salamat po once again, Father God. We honor you today because of what you have done sa inyong mga anak. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. You are blessed once again.